ang sinasabi ko, yung Onyx, malakas pa rin yan kahit anong score. Yung current na score ng series. So hindi pa rin pwede maging masaya ang AP Bren na mag-enjoy at mag-relax. Dapat talagang seryosohin nila to. And sobrang seryoso sila kasi tinanggal kagad nila yung Nolan at pati na rin yung Joy. Nako, assassin dance na naman ang ating nakikita para malimitahan si Kyrie. At para sa side naman ng Onyx, mukhang ang Rome ang kanilang pinupuntirya dito. Taking away the Faramis at kasabayan natin ng Mathilda. Yan! Anong nakita mo yun? Hindi yan yung nasa kaliwa. Yung Philippines number 1. Yung Philippines number 1. Yan. Kasi napatingin na ako midnight. Sabi ko, Ako din napatingin ako, yan. meron yan. ba akong hindi nalalaman Akala ko sa may aking tinuturo tropa? eh. Oo nga. Philippines number 1. Yan ang nakalagay. Yan. Sinusunod ko lang ang aking puso. Yan. Yan! Yan. Philippines number 1. Ang galing mo talaga. Yan ang paborito kong side character ng M3. Isa ka talagang matanglawin. Oo. Hindi ko makakalimutan ng M3 Midnight eh. Hindi lang draft yung nape-predict mo eh. Pati yung mga sinashoutout natin eh. Dumadami eh. If you know, namimiss namin yung Yes. ganong klaseng format. Oo nga, sana. Yung bigla na lang tatalon sa camera. Oo. Kahit hindi talaga kasama sa Champions Lounge pa ang tawag natin doon Champions dati. Lounge. Oh, Champions Good Lounge. times, good Ito times. ang tawag dito. Ang tawag dito. Huwag niyong i-ano. Wag nating huwag niyong i-jinx. Hindi, Oh. grand final stage. Grand final stage. Ayun naman. Ginawa na ako eh. Oh, di ba? Oh, full respect. Full respect. Nolan, Joy, Guinevere. Ngayon, first pick ng Onyx, Bruno, Fredrin. Kinina ko na yung Fredrin. Martis, let's go. Martis Valentina or Martis Lilia. Bruno. Tama, Bruno Lilia. And si Lilia, available pa rin naman. Kailangan lang natin talagang abangan kung sino nga ba ang kanilang kukunin. And nabanggit mo na ang Lilia. Sa tingin mo, Bruno pa rin ba ito para kay Super Marco? Pwede. Or balik sila sa Brody. Brody Valentina or Brody Lilia. Kasi pwede naman mag-Martis eh. Pwede naman mag-Martis dito yung AP Bren sa third pick. Oo, and the Martis, again, already a very effective pick para dito kay Kyle TZ. Ano What meron? if Novaria kagad? Bakit? Agad-agad, no? Novaria Bruno. Oo nga. Bakit? Kasi pag nakipag-check na may matchup, Ay. ay bayaka! Ayun nga pala, may 1-1. One boss. Yan, lalabas na nga ang 1-1. Ano yung meme na yan? Ano, patingin po. Audience, cheers. Pagka si Mabait. Kyrie, mabait tayo. Pero si 1-1, bukas nga pala. Kamusta ba si Super Marco sa 1-1? Marami nang pinaiyak sa gold lane yan gamit 1-1. So I feel like, kailangan sagutin ito ng Onyx. Kailangan i-pick yung Bruno Lilia maybe. Maganda yung Lilia. Okay, Ay, never Claude mind. pa din. Claude. Well, comforting kasi ni Chewe. Ilan may Lilia na nila? Kailangan yung Lilia. Kailangan nila ng poke dito kay Akai kasi hindi enough. Actually, pwede rin naman Valentina, no? Kunin na nila heavy spin. Pero with the Valentina, ang problema mo dyan is susceptible ka sa Novaria plus Lilia, o Novaria / Lilia ng AP Bren. So, mapapaisip si Sans dito, anong mas gusto mo? Yung marami kang spells or panalo ka sa matchup? Hoy! Pero dahil inopen, tama nga naman. First time inopen ng AP Bren. Kaja nga ang pala, Kaja ni no? Kiboy. Oh no, nakalusot na ang Kaja ni Kiboy. Isa sa mga kinakatakutan na pick mula sa roamer ng Onyx Indonesia. And okay sana to kung naintindihan Oo ko. nga Novaria. eh. Ako maka-agree eh. Sana mag-Novaria. Para may vision dito kay Kaja. Although hindi ganun kaganda yung early game nila, pero protektado naman sila ng Astral Ego, pati na rin ng heavy spin. And ang kinagandaan sa Novaria is, well, pwede naman i-second phase. Pero pwede kasi talaga nilang kunin dito is tanggalin nila yung Lilia. And, Ila ka dito. and looks like they're gonna go Oh! for Angela Oh! 1-1 combo. Eto na to, guys. Uy, nakita na natin to yung back siya. Papi, na, papi, fly. Papi fly. Yung nakapatong na, nilipad pa, talagang dadaling ka sa langit. Kasama natin si Angela dito actually eh. Ay, oo. Ayun nga pala. Angela, yung itsura mo dito. Ano, Tante. Filipina style. Filipino style. Ganda ng katita ba? Ang worry ko lang dito is, nakita na rin talaga natin to before, yung Kaja laban sa Angela. Oh. Minsan talagang ang bilis mag-ramp up ng pressure ng Kaja. Oo. Pero knowing AP Bren, meron silang pang protect na rin itong early game nito. Kasi kapag wala, medyo kawawa si Super Marco kasi literal buhat sa mid-game. So I think ang tatatanggalin ng Onyx is yung mga pangdala ng tempo ng early game. Again, napakaganda ng pakituban. Maybe Khalid as well. Oo. Kasi napaka-demonyo nung Khalid Angela. Lalo if wala kang pang check bush. I mean, yung Fred din pwede mo pang check bush pero kawawa din yung Kaja. Kasi pwede siyang patayin kagad ng Khalid. Oo, yung burst damage din kasi nanggagaling sa Khalid. Even if you put the, yung sumasabog sa tank emblem,
the concussive blast, The concussive blast. masakit pa rin. Mas lalo na kapag ka siya Lethal nakalitan ignition. ignition, mas masakit yun eh. Kahit anong position yun, kahit room, Kahit kahit anong anong room, position. kahit room ka lead, XP ka lead, kahit ano. Basta Happy yun. lethal ignition. Oh, mahirap talaga yun. Ayan na nga, Ayan na. Either ka lead or Thumbs ulit to. Okay, so agad na dito ng ban by the way ng side ng AP Brain yung D-Rot din. Kasi diba, Sand rise usually po when I give the nakakadya word. sila, tapos may D-Rot sa may gilid, parang ang bibigyan lagi yung XP lane. Oh, wait. Tatapunan nila agad. Tinanggal yung ka-lead. Okay. So, ang question ko lang dito is, nag-e-esme pa si Boots. Ay, oo. Maganda sobrang ganda ng esme dito, by the way. Dahil nga doon sa mga bonus shields na binibigay ng Angela at nakakalusot siya, ang tanong ay marunong ka ba? Grabe naman. mag-SB? Sana all. Ay, ang dami naman. Ang dami Tatlo. nakuha. Oh. Ay, 4. Uy, maganda pa yun ah. Uy, pakita mo lahat! Yun, di ba? Oh, Si Pobius. 4. Ay, ay! Hey! Ang swerte naman ito yung Ang gold! swerte naman ito. Hindi yan kanino? Gord. Yung ano yan. Yun eh, no? Oh, wait lang. Hindi pa yan tapos. Hindi pa tapos yan. Sino? Meron pa yan. Yung sunod. Si Carl. Yung sunod, oh. Yung ano, ang tawag Nasaan yan. ba yun? Ay, wala. Hindi pinakita. Pero, ayun na nga. Napatayo pa ako dun para hanapin ko kanina sino. Kaya nga eh. Ganda nito, ha? Edith pickup. And this might just be a flex pick as well. Pwedeng roam, pwedeng XP. So, Onyx, wala kang idea. Most likely, Teresa ang kukunin nila dito, pinaka-safe. Unless trip na trip mo mag-Phobius, pero baka kawawain ka ng Esperada last pick. So, Ay, kung nila yung Valentina. Valentina, this time around, I think pinaka-safe talaga yung Terisla. The Terisla. Kailangan mo ng pang-force ng heavy spin. Let's see kung Terisla nga ba ang kukunin. Pero uy, congratulations sa'yo kuya, Wow. nakuha niya ang Wow. Yuzong figurine. Uy, sana all! 150 all. dito, no? Nagpa 150 dito. Ang galing. Buti natutok sa'yo ang camera, idol. Last pick para sa side ng Onyx Indonesia. Ano ba ang pwede natin makita? Terisla? Ay, pusa! Oh! Pero ginamit nila ito ng isang araw, right? Or sila ba yung nag-hayabi? Flinex yung Fredrin. Redrin. Si MP Taking yung huli na Ah, kaya. Epi the King. Boss! 0% win rate, by the way. Kufra, let's go! Kufra! Kufra! Tignan natin kung Kufra nga pa ang lalabas dito. The last pick for AP Bren. Oy, wag muna natin alugin masyado ang ating Des. Mukhang mapapahamak si Yuzong figurine. Ruby! Kufra, Ruby! Dalawa lang, Kufra, Ruby. Kufra or Ruby, kailangan ng additional setter if you're AP Bren. Si Manjin, oh. Oh, wala siyang diamonds. Wala si Daya. Lumbay talaga. Lumbay. Ang galing, pero ito na. Wow! Nilast pick ang Banatlam. Oh, okay. Kawawa din yung friend dyan, by the way. The Thamos pick once again for AP Bren. Ang storya ngayon ay kung masecure ito ng AP Bren ay match point na sila in the M5 Grand Finals. Pero sa paglabas ng Hayabusa dito ni Kyrie, maiangat ba niya ito sa 2-for-2? Depende pa rin. Assassin kasi, medyo di ba? Medyo risky. Risky place pag assassin eh. As much as we love the assassins of Kyrie, respeto pa rin sa Sky King, pero against Athams, Angela, Edith, I don't see it working out kasi yung early Ooh. game, lamang na lamang ang AP Bren. Spicy. The Hayabusa pick debuts in the Grand Finals as we enter game number 4. Assassin pick para sa Sky King. At nilabas na nga ang Angela at Thamos na ngayon pa lang natin makikita na magkasama in the M Series. At nagsisigawan na nga ang crowd ng AP Bren as we enter the Land of Dawn. Pero kung babalikan natin yung mga moments, trip down memory lane, may mga unang panahon kung saan talagang laging magkasama si Thams at si Angela. At nung panahon na yun, napakahirap nilang pigilin. Isama mo pa yung mga ibang heroes dito Imagine na mo AP kasi, Bren. ang daming aamba sa'yo, yung Edith, yung Thams, kahit nga yung 1-1, pwede kang ambahan dahil itututok lang nung Angela yung hard card eh. And post 4 pa yung Angela ng AP Bren. So definitely makakakuha ng items, yung Enchanted Talisman, and of course yung Flask of the Oasis, early game items, early game gold, mas kumakapal yung shield na binibigay ni Angela. And the XP lane matchup, sinabi mo na rin, Midnight, medyo lugi ka dito kapag Fredrin ka. Yeah. Dahil nga yung pagkakalmot na nilalabas dito ni Flap TZ ay hindi madaling tanggapin lamang kung ikaw ay isang Fredrin. Grabe. Si Ogwen pa ang nakakuha. Oo, kasi dinami-dami. Dalawa yung nandun actually. Kaya naman kung mapansin nyo, for Onyx talagang pupunta sila dito sa may lane ni Flap TZ kasi kailangan din nila mamaya si Boots pagdating sa team fight eh. Yep.
mahirapan din talaga yung Onyx dito mag-transition out of the laning stage. Considering na yung dalawang side laner nila, semi walang pansinan na naman. Lamang na naman si Flapteasy dyan. So it does leave Kyrie alone again. Uy, naparetry. Dito si Kyrie, mukhang naaalala na niya yung nangyari nung Game 3, na Ay, parang bawal. inaagaw lahat sa kanya. Parang flashback. Flashback. Oh. Di ba ganun yun? Pero Oh, sa top lane no! natin, ginamit nga dito ang kanyang ultimate. So, more on na lang muna yun para medyo lumamanga si Chewe sa kanyang lane. Sobrang lupit ni Marco. Tinanggal niya yung stacks nung nakapag-ulti na. Nag-second siya nung yung magkakasil ng Hayabusa, tapos kumakatil damage yung ultimate. So doon yung tinanggal. Nung sumabit na yung, kasi usually yung mga ginagawa ng ibang player, tinatagal yung shadow. Oo. Pinaulti niya muna para sayang. Kaya pala kulang pa sa damage. And that was such a great micro decision na nanggaling dito kay Super Marco. At mukhang sisimulan na nga ng AP Bren ang pinakaunang pagong. Ayan na yung Habang yung top. ginugulo ni Flapteasy, nag-ulti pa, nakakoterant na boy. Bawal dikitan yan, by the way. Walang papatay dyan mula sa Onyx. Grabe si Flapteasy, parang malahilda ang nakikita natin ngayon at meron pang bit-bit na Angela. Ginamit na rin vengeance dito. And habang nangyari yan si Kyle TC pala, kumukuha ng pagong. Bawal Napakagandang rotation ang pinapakita dito ngayon ng AP Bren. Bawal talagang dikitan, men eh. Biruin mo may Angela pa, late nang ang ginamit yan eh. Sobrang nakaka-bad trip yung ginagawa ni Flapteasy. I mean, if you're Kyrie, hindi ka mag-enjoy sa nangyayari ngayon. Pero again, similar to game number 3, may late team aspect naman itong Onyx, especially with the Hayabusa and of course the Claude. Dagdag mo na rin dyan yung Valentina na hawak ng Onyx. Pero the bigger question is, kaya mo bang lagpasan yung mid-game timing ng AP Bren considering na yung mga heroes sila, 4 dyan, papasok. Technically, consider mo na yung Angela, 5. Oo. Kasi papasokin sa Oo nga pala. puso nung tatalonan niya. Puso ng dugong palaban. Napakalala nung time nila. At yung dive talaga na meron ng AP Bren dito ay hindi. Actually, 5 ata silang papasok, no, as you said. Wala talagang chance na kapag sila ang nauna, you could expect na 5 ang papasok mula sa AP Bren. At mukhang papasukin ata nila ang gold lane ng Onyx. Tsaka uso din dito yung yung fake na paggamit ng heart guard, yung parang pang-ambalang, yung tipong Uy, shadow sige, Kyrie. prago kayo. Nako. At ang talong doon, nakita ba ng AP Bren na nag-shadow na si Kyrie? Ano lang, nireturn niya lang yung green. Ayaw niya nung mangyari nung game 3. Mabilis ang lang, pag-jungle. Na-trauma na siya eh. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 4-level gap, tapos parang 3-3 Pero- yung tao na nasa jungle. Ganun pa rin ang nangyayari. Although lamang sa level si Kyrie over Kyle TC, no? Ang nangyayari kasi si Kyle di niya talagang tinitake yung time niya para mag-farm. Ginagamit niya yung hero niya pang pressure. Pero si Flap, tsaka si Ogwen, inuubos nila yung mga green nung Hayabusa. Talagang ayaw nilang bigyan ng Ayaw bigyan. resources. Oh, tsaka yung mga greens na yan, yung mga small greens ay malaking bagay. Parang sa lang yan, sa Ghost Fighter, sa Dragon Ball Z. Oo. Yung mga magic beans. Kumbaga parang maliit man ang ambag sa simula, kung dadami naman at Pag dadami, pinagsama-sama, ay hindi ka naman makakabuo ng 1,000 kung wala kang tig-pipiso. pipiso, tama. diba? Tama. Tama. Galing yun. Pero yung mga tigpipisong dito, kalamangan ng Onyx ay malaking factor din na kailangan bawiin din ng AP Bren. Pero makikita Nako. natin napakagandang set of play. First blood, mapupunta pa kay Super Marco at tingnan natin kung makakasilip din si Kyrie. Ay! Pero si Kyrie napadaan lang. Objective pa lang kanya gustong kuhanin. Wala Pero shadow. sasalubungin dito, Wala wala shadow. Wala shadow. Kaya naman ginamit na dito, Ugi Shadow Kill. Mukhang siya na yata ang makikill. Pero Super hindi, Marco! lumipad si Super Marco at si Boots pa nga maiibig dito. At maagang paglamang doon sa teamfight. Pero habang nangyari yun, si Chewe nakakuha pala ng mga gold doon sa baba. 3 kills, plating plus a turtle. Nagka-objective for kills trade, kaya naman mukhang even pa rin ang ating laro. Pero Sans, napa-flicker ng maaga. I don't think that's worth it. Yung additional na 100 gold na nakuha ni Claude versus the Tempo na hawak ngayon ng AP Bren, you take that any day if you're AP Bren. And si Boots, gusto lang naman niyang tulungan yung kanyang Hayabusa. Nadamay pa siya, na-stackan siya ng 1-1. And naisama pa sa Sa libingan, hukay. sa hukay. Okay. Oh, tsaka Pala si TOB Kiboy. homeboys. Kaya nga, si Kiboy na parang talon ng talon. December 17 pa lang, New Year na sa kanya, men. Oh, naka-ready na agad, no? Sabi Oo. niya, I'm ready. Pero hindi sila prepared doon sa aggression na binigay sa kanila ng AP Bren. Naka-corrosion set na naman CW Oo, yun talaga yung mga nakikita nating start for the Cloth ngayon. At nagsisigawan na nga muli ang crowd for AP Bren. Talagang kahit lamang ang Onyx ngayon ay nararamdaman mo ang suporta ng AP Bren, the hometown crowd for the hometown team. Flapteasy, papasok sa dalawa. Mukhang bibigyan nga yata dito pero tingnan niya si Ogwen na dito with a conceal. Kaya naman mga kalahati ang Happy New buhay! Kyle TZ! 5 pa lang players ng AP Bren. Yun nandoon, tahimik lang si Ogwen pero ready lang din naman ren. Oh, Kyrie. Middle lane.
Happy New Year sa'yo, Boots. 3 beses kang tumalundon, boy. At ngayon, lamang na ang AP Bren. 4-0 ang ating kill score. Again, ito yung kalamangan ng kanilang lineup, no? Basta mauna si Flap TZ, meron siyang capability na mag-sustain, especially with the Vengeance, dagdag HP para makontra ng Inferno. Pero once mag-engage ka laban sa Bren, talagang i-expect mo na lahat ng hero sila tatalon sa'yo. At talagang pag tumalon ang mga AP Bren sa'yo ay mapapatalong ka rin. Dahil kadalasan sa kanila ay maraming knock-up at displacement. Pero Ogwen looking for boots. Pero tandaan natin ang jungler dito ay si Kyrie. Pero half HP na kay Ogwen. Primal Wrath! Nakita natin dito na meron na rin heart guard. Oh! Okay, dahil dyan, lahat muna ng nakikikaba. Tahimik muna. Kalma muna, mga Kalma kapatid. muna. Kalma muna tayo lahat. Oo. Ayan. Inhale! Ayan, nakita tuloy. Exhale. Ayan. Inhale, exhale po muna tayo, mga Tsaka kailangan kaibigan. natin lahat mag-stretch. Stretch. Stretching muna tayo, guys. Para sa mga nasa ano dyan. May bumitaw sa gilid ko, ah. Anong bumitaw? Parang di maganda yung narinig ko. Parang ano ah. Oh, stretch lang, stretch. Stretch lang. Mukhang may mga nasasaktan na rin dito, ah. Stretch. Kung ako lang naman, ah. Oh, anong hindi ko sa'yo? inalahat. Oh, Kung Onyx Esports ako dito, nasasaktan na rin ako, eh. bakit? Wala, Sabagay, imagine eh. mo. Ito yung record natin. Lalabas ko lang Sige, saglit, ilabas mo ang record mo. 6-0 sa group stage. Oh, Oh. 6-0 sa group stage. 2 games lang ang talo nila sa knockouts. 2 games lang ang talo sa knockouts. Ang nakatalo sa kanila ay Blacklist 2 beses. Ang nakatalo lang blacklist 2 beses. Tapos ngayon, Tapos ngayon, bigla kayong malalamangan ng ganito lang. bigla kayong malalaman ng ganito lang. Ewan ko, Midnight. Ano I don't bang basa know. mo dito? I mean, again, Onyx Esports, ito yung golden year nila dapat. Aha. Ito yung golden road actually. Golden year for AP Bren. Golden road naman ng Onyx Esports. Both of them have 100% win rate in the grand finals. Pero alam mo, ang lamang ng AP Bren. Ano? This is the same historic run nung pinanalo nila yung M2. Oh. Galing silang lower bracket nung Oo nga sila ay pala. nag-champion. At halos lahat ng ating mga world champion ay nanggaling Oh! talaga sa lower bracket. Pero Ay! killing spree na para kay Ay! Super Marco Kyrie! Double kill na para... Oy, may kita triple kill para kay Super Marco. Ito na ba yata ang pang-apat? Hindi! Kasi alis na lang muna sila. Yung Torres sa may middle lane, gusto nilang kuhanin. At si Sans, ang tanong madedepensahan Flap, ba? flap. Mukhang hindi. Oh! Yata. At makakabawi na ngayon si Flap TZ nung kanyang ginagawa kanina. Yun ang pinakaunang recall na pinakita ni Flap TZ. Nararamdaman mo na ang confidence mula sa kupunan ng AP Bren. 5-0-2 para kay Super Marco. One of the most perfect 1-1 games na napapanood natin ngayon. Wow, what a turn of events for AP Bren. Napatay si Kyle TZ, however. Si CW yung nakakuha ng kill na yun, I think. Pero again, yung heavy spin na impact dito ni Sans, magiging problema to for AP Bren. Sadyang malaki lang talaga yung lamang ng AP Bren currently dahil lahat ng heroes sila activated and willing tumalon alongside Super Marco. Hindi pa nga nakagamit ang Oo crossbow nga, attacks no? yung 1-1. Oo. Pero mo hindi na nga nag-crossbow tang naka-triple kill pa rin. And AP Bren with a 3K gold lead ay kontrolado ang pinakaunang lord ng laro. 8 minutes pa lang ang ating game, guys. May Wind of Nature na rin si Super Marco rito. So hindi ganun kadali for Onyx to actually burst him down. Kailangan mag-sync up si Kyrie, si Keyboy, panan na rin si Sans para mapatay nila yung 1-1. But still, you also have to worry Ayun. about yung heart guard na magdagdag ng HP for Super Marco. And of course, yung front line na pinapakita rito ng AP Bren. Oo, pero ang sakit na rin pala dito nila Chewe, no? Kyle TZ nangalahati ang buhay pero may healing na Bilis. manggagaling kay Few. Hindi na kailangan umuwi. Kumbaga, naka-impake na. Pang 1 month, may bakasyon pang kasama. Oo, ready pala, no? Kahit saan pumunta, okay lang, meron akong bit-bet at kasama. Ito na yung mahirap kapag ikaw ay assassin yung nawawala ka na ng purple buff conceal mula kay AP Bren. Ay! Ay, naku, sige, boy, may nahuli doon. Kaya naman tinalunan na nila. Flap TZ, makakakuha niyan. Kahit gustuhin mong umalis, parang hindi talaga. Kung may huli ka, boy, may huli ki, Oh boy! my goodness, paano mo tatakasan yun? Kung ang lahat ng pwede mong puntahan, meron nakabantay. Pauwi na siya, sinundo sa elevator eh. Ayan na, oh. Sabi niya, pre, sama ka sa amin, Boots. Boots. Easy with the vengeance. Bumalik lang yung HP. Parang minasahe. Sumarap pa nga. That's going to be the Boot! first ward. Going to have Boot! AP Red. Pero si Boots mukhang susunod pa nga nila. Ayan na nga sila, Chewe. Mukhang makaka-retry pa naman. Ang purple buff makukuha ng side ng Onyx Indonesia. Wala na namang purple buff si Kyrie. This is really bad for Onyx Esports and really great for AP Bren. Oh, grabe, parang yung mga bouncer dito na hero na AP Bren, ready ng tumalon anytime kahit yung Cyclone ay kamuntikan pang gamitin. And even the top lane, grabe yung space na binibigay nila dito kay Super Marco para lang makasira ng torre. Tsaka tignan mo naman, hindi sila takot na Apat yun, pitasin si Kiboy.
yung tipo na makikita nila yung roamer, worth it na sa kanila yun eh. Yeah. And again, Onyx, they have this sense of security na pwede naman tayo humuli ng mga hero against AP Bren. Pero yung pag-front ang ginagawa ng Kyle TZ, nakakaila kasi ang gusto nilang hulihin si Super Marco. And si Kyle TZ, he is a viable target. Pero ang question kasi, if mag-turn ng AP Bren, kaya hindi natin nakikita na aggressive yung mga talon ni Kiboy. 5-man ang makikita look at natin Ogwen! mula sa AP Bren. Kyle TZ zoning 4 people at may Lord tayo sa may bandang ibaba. May wave din sa taas. At mukhang kukontrolin ng AP Bren ang mapa. Medyo aurado na yung Onyx dito. Yung mga talon na ginagawa ng AP Bren, napapakomit ng mga ng mga defensive plays mula dito sa Onyx. And again, walang nangyayaring aggression mula dito sa Onyx. Even Keyboy has not been able to find a Divine Judgment flicker play. At sumasakit na rin si Chewe no, nangalahati yung buhay niya doon. Konting pokes pa lang dito against the players of every brand. Nararamdaman na natin ngayon ang damage Conceal. ng Onyx. Nakita natin ang conceal. It means na pwede mag-go time anytime. Dito ang AP Bren. Pero Tori ang target nila doon sa may ilalim. Pero magandang depensa naman para sa Onyx. Pero mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret with that push. Again, unang Lord pa lang ng larong iyon at mukhang purple buff naman Ayaw ang kanilang magpalaro. pagkalabanan dito, men. Ayaw magpalaro ni Kyle TZ na naman. Ni-retry niya na naman yung purple buff. Oh my G. Although magka-level set this time around. Pero ngayon ko lang na-realize, Wami Chantel, Ano? Ano yun? 11 minutes pa lang pala. Yung conceal na ginawa ng Brent kanina, Oo nga, no. parang naramdaman siguro nila, hindi, tulak lang natin. Pagpasok nila, may shockwave pa, may passive pa. So naramdaman nila, shocks, ang bilis pala natin maglaro. Oo, May ang aga passive pa. pa yung tower. Oh, Tingnan mo, ang laki ng gold lead kay Chewe. Oh. at saka tingnan mo si Super Marco siya na yung nagbabuff. Oh. Akin na to, sabi niya, wag na natin bibigay kay Kyrie to, masyadong pogi. Oh, kasi kanina nakikita natin na ito yung mga signs na lamang na talaga at hindi Yeah. na kailangan ng jungle na okay na ako. Yep. Sa'yo na, Super Marco. Oo, tsaka kahit may gold gap between Kyrie and Kyle TZ, hindi naman kasi dependent sa item dito. Well, kailangan niya yung defensive items, pero si Kyrie, hindi nagmamatter yung network niya kung hindi naman niya magamit sa mga teamfights yung kanyang damage output, yung physical penetration na nanggagaling sana sa kanya, kasi hindi rin siya makasama sa mga engagements na ginagawa ng AP Bren. And this just means na essentially yung laban, 4v5, and nawawala yung 7K na hawak ni Kyrie. And yung 7K na hawak ni Kyrie dito ay mukhang nananahimik na ang Indonesia doon sa kanilang panonood. Pero seryoso pa rin naman kasi. Tandaan natin, no, yung 15K gold lead ay nabaliktad pa ng Onyx. Hindi natin pwedeng maliitin to. AP Bren, sisimulan nila ang pangalawang Lord. And Grabe, this ultra is check. Illuminous Lord. Ultra Pero check, Kiboy, ultra check. Kiboy! Naku, si Kiboy! Ultra Instincts! Nakita na ako nasa si Kiboy! Gusto yatang umalis Oy! si Onboy! Pero yung ala na dito mga players na AP Bren na hindi Huli! na makakapag-set up pa! Huli na dito si Kiboy! Huli, Kiboy! Nakita ka na naman ng AP Bren. Oh my goodness, the adjustments. Naparedy pa si Kyrie dito. Free Lord for AP Bren. Look at the front lines. Nakaharap na naman yung AP Bren. Next target yata nila dito si Flap CZ! Si Flap TZ! Naka-ready dito! Si Angela, Vengeance, naka-ready si vengeance, Blue, pero yung nga lang nakita vengeance! natin meron ng vengeance. Ginamit na dito, Ugo Shadow Kill. Pero yung nga lang, look at Super Marco. Super Marco! Diretso pa rin yata dito, pero aalis dahil meron naman pwedeng kuhanin, which is Oh my the Lord. goodness, Lap. Sabi niya, hati-hati tayo sa damage sa Shadow Kill. With the vengeance, tinala niya sa mga kampi niya si Kyrie. And AP Bren again secures another objective. Masterclass objective takes coming out from the Beast. And Luminous Lord secured para sa side ng AP Bren as momentum swings further para sa mga Bees. At mukhang naririnig na nga natin o naaamoy na natin ang niluluto dito ni Kapitan Few, a 007 Angela na Grabe. talagang prinotektahan ang kanyang mga kakampi. O kaya pala si Flap TZ kanina, ito na yung sinasabi natin na naka-ready if ever yung Angela anytime. At ito anytime din, ready to go ang AP Bren. Look at Take Open. note na sa may bottom lane, dadaan at lulundag ang Lord. Conceal play mula kay Ogwen pero mukhang makakancel ito ni Sans. Mukhang hindi na makapag-flicker pa pero mukhang ang Primal Wrath ay nandyan na rin lang. Makakapag-dash naman palayo. Yung Primal Wrath ay Grabe si- inagaw na rin ng Valentina. Grabe si Kyrie, nakita mo yung amba niya? Nag-shadow yung Hayabusa, tumalan siya kagad para naman sigurado if ever man pumunta sa harap, mananakap siya nung Akai. Baka mapindaw siya. Uy, agang hard guard mula kay Few. Art guard already there. Kiboy with a conceal play. Pero mukhang mahihila nila ang isa. Si Flap TZ nahuli nila. Para Oh, makakatakot boy, pa rin pare! dito si Flap TZ, napakakunat. At ang bilis ng balikbuhay dito nung merong corrosion site pero parakol. Pero yung nga lang si Super Marco, makakasira ng Torres sa may bandang itaas. Kalbo ngayon Kyrie! ang base ng Onyx at meron pang
pagtrumpo, heavy spin. Si Sans makukuha nila dito. 4v5 scenario, Onyx, dumedepensa sila. Pero naaamoy na ng Bren Esports, naaamoy na ng AP Bren ang match point. Tower lock, tower lock! Losot dito, tower lock, look at Super Marco. Isa-isa lang para sa kanila. Pero heavy spin, si Boots dito mamamatay at mukhang lulusot pa rin. Dito ang AP Bren. Pero lalaban ngayon ng Onyx. Sasakyan ngayon si Super Marco. And for that, isa na lang ang inaantay. AP Bren, 3-1. Sobrang ingay sa Rizal Memorial Coliseum dahil isa na lang ay magiging kampiyon muli ang Pilipinas. The tactical advantage, the masterful execution, and the super game coming out from AP Bren. All aspects in this game, kino-corner nila ang Onyx. At gusto ko rin lang i-appreciate to na Naririnig niya guys, goosebumps. Ghost Bumps. Goosebumps. Grabe ang suporta dito sa loob ng Rizal Memorial Coliseum. Kaya kilalanin natin ang ating mga MLBB Filipino players sa buong mundo. Bumisita lang sa MPLPH official page para makita ang mga special art cards featuring ang Pinoy imports natin. Hashtag Pinas lang malakas. And muli gusto naming marinig ang mga boses nyo. Iscan ang QR code na nakikita nyo sa screen para sagutin ang aming online survey. Ang survey na yan ang Esports Experience Satisfaction Survey para tulungan kami malaman kung ano pa ba ang mga suggestion nyo na pagandahin ng mga tournaments katulad na lamang ng MPL at M5. Kailangan natin huminga guys. Ito yung mga moments minsan. Compose. Kailangan natin compose yung sarili. Yan ang napaka-importante ngayon para sa AP Bren. Composure. Kasi isa na lang kahit ako, parang kapag magsasabit ka ng exam, pag konti na lang yung oras, mas lalo kang mental block. Ang gusto ko na sabihin dito, first time ko nakita, actually lagi natin nakikita, pero first time ko nakita na si Kyrie na lang talaga yung gumagalaw doon sa game na yun. Yeah. Sans was shut down, Keyboy was shut down, Boots was useless in that game. Hindi na ako mag-sugarcoat. He was literally useless in that game. Yung Hayabusa, lahat na nang kaya niyang i-retry niya na para mag-level. And yung Claude, hindi natin naramdaman yung presence. And the MVP of that game is Kyle TZ out jungling his opponent na si Kyrie. And mukhang masaya ang AP Bren at masaya ang Hive. It is a Akai game na nakita natin mula kay Kyle. Against one of the most veteran junglers in the M series na perfect attendance on Kyrie. AP Bren showing perfect attendance as well with their initiation, with their engagements na sinisimulan ni Kyle TZ. All 5 of the players tatalo talaga, willing silang protektahan si Super Marco, and to be able to do this in front of Kyrie. Labanan ng mga K-Gods. Oo. Sinabi na nga ni Kyrie mismo, sa bibig niya na nanggaling, si Kyle TZ yung kaya tumapat sa kanya. And Kyle TZ is showing up in this match. Pinapantayan niya, and minsan ini-exit niya yung jungling speed, jungling pattern, and of course, yung tapa dito sa game na to. And the advantage of having the Akai. Laging naka-front dito ang AP Bren. Hindi nila binibigyan ng kahit anong tempo control ang Onyx Esports. Kaya ako nasabi kanina, literal, hindi nakapaglaro yung tank support duo ng Onyx. Tsaka yung ginagawa dito ni Kyle TZ, yung timing niya, di ba most of the time, pagdating dun sa mga Akai users, pagkalundag mo, diretso, ikot. Oo. Ito minsan, i-gauge niya muna yung current situation, if advisable ba na mag-heavy spin. If not, hindi niya gagamitin. Tsaka minsan may mga makikita tayo no, ng mga ibang klaseng heavy spin na manggugulo lang talaga. Na tipo na minsan kahit hindi niya ipitin, basta guluhin niya yung formation ng kalaban. Hindi ko makakalimutan yung attempt sa baba. Yung mindset lang na nag-shadow yung Hayabusa, tumalon siya kagad. It's the protection of his teammates. Nandun siya. At again, attendance. Sabi ng AP Bren, okay, attendance check. Super Marco na sa likuran. Uy, tumalon si Kyrie. Sabi ni Kyle DC, sige, boss ako na. Yung mindset lang na ganun Doon mo makikita yung level of execution ng AP Bren, nandun na. Pero yung presence of mind na, okay, bawal mong galawin itong 1-1 namin, uunahan na kita. And nandun din yung potential to punish. Pero makikita mo rin yung mindset ni Kyrie. He was attempting to make plays. Kasi literal, hindi rin makagalaw talaga yung tank support. Parang ganito, hindi gumagalaw. Gusto mo bang umakyat dito, bossing?
Hindi na gumalaw. Hindi na talaga gumalaw. Hindi na rin nakapagsalita. At hindi na rin nakapagtingin sa ating camera, no? Welcome nga pala sa ating mga guests, of course, dito sa ating Filipino broadcast and of course, dito sa Rizal Memorial Coliseum. It's a party over here. Talagang nagse-celebrate ang ating mga Filipino fans. And of course, Onyx Indonesia, no, alam naman natin na napakalakas pa rin ng ating kalaban. Kaya kung isa na lang ang kailangan natin, ay hindi pa rin natin pwedeng maliitin ang ating kalaban. Yeah, honestly, for Onyx Esports, kung makakabawi man sila, sana wag na. Pero kailangan nilang tapatan itong ginagawa ni Super Marco, yung bago sa meta natin na nagmamaster assassin yung mga gold laners, and I think kailangan nilang manalo talaga sa matchup. They cannot depend on just the claws, just having, late game compositions. Kasi nakikita natin yung commitment, yung level of commitment ng AP Bren na gawin yung mga trabaho nila, mag-frontline for Super Marco, and allow these players to just have enough breathing space. Kasi yung mga frontliners ng AP Bren, wala silang pake kung mamamatay sila o hindi. And another 14-minute game victory. Parang halos lahat ng panalo ng True. AP Bren dito sa serye na to, or all 14-minute victories. Tsaka, pwede natin sabihin dito na for Onyx again, somehow overwhelmed talaga sila kung paano yung nagiging laruan ngayon ng AP Bren to the point na yung mismong jungling pattern na ni Kyrie, yung kanilang napipigilan, actually even mga heroes na supposedly nakakangat si Kyrie ay talagang nawawalan siya ng pagkakataon na pwedeng baliktarin yung laban, yung supposedly na split push play, na aurahan din. And dumating na naman sa point na parang ang pinakakakapitan na lang din dito ng Onyx during that game was if ever maka-Lord Steal, if ever na maging maganda yung laning or yung split push na ginagawa. Sa sobrang garapal ni Fio, inunan niya yung flask. Grabe. Sa sobrang garapal niya, dadagdagan ko lang yung shield. Hindi ko kailangan ng maraming Parang hindi na maraming talaga heal. uuwi. Hindi ko kailangan ng maraming sustain. Kakapalan ko lang yung shield. Walang uuwi sa pamilyang to. At bukod pa dyan, yung fleeting time din ay ni-rush na rin niya. Kaya naman tuwing makakuha sila ng mga aggressive na kills, may heart guard na agad na available ulit. And overall, no, looking at our individual awards, ang naging carry pa rin dito ay si Sans. Alam naman natin na napakagaling pa rin manlalaro dito ni Gilax Sans. Yep. Pero I would say that the sandbag here, Kyle TZ, definitely played well in this game. MVP nga eh. Tsaka si Kyle TC dito parang naging laro niya, hindi na siya yung typical na pag sinabi mong jungler, parang focus ka lang sa objectives. Parang, o hindi, may objectives pa rin siya, pero ang objectives niya dito is protektahan. At saka itaboy yung mga kalaban niya. Ito yung concept dati ng 4 Protect 1. Yung naalala nyo yung funnel meta na yung jungle ay talagang core. Ngayon, na kasi, parang yung gold lane yung nagiging, nagiging core mo. And then suddenly, essentially yung jungle mo, parang tank. And the way Kyle TZ played that game is literal siya yung tank. Si Ogwen naging initiator na nga eh. Kumbaga parang yung trabaho ni Edith na hati na kasi binibigay kay Kyle TZ yung pag-tank ng front lines. Pero nakita mo kanina nung nagpupush sila sa mid lane, dalawa kagad sila tumalon. Yung ganong moment lang, alam mo, yung mentality ng AP Bren. Okay, push tayo dito, pakiharapan. Tapos yung dalawa, okay boss. Walang question. Bawal questionin si Kapitan View. Oh. At talagang ito yung mga pagka may shot call si Kapitan Pio, alam mong buong tiwala din ang binabato ng AP Bren sa kanila. And Super Marco in this game, can't believe it talaga. Wow. 100% team fight. Saka makakita ng gold laner na 100% KB. Parang nangyayari dito, hinatid kay Super Marco kung saan magagaling yung teamfight. 100%? Kaya nga eh. Tas 1-1? To be fair, kapag pinarod mo ulit yung game na yon, after nung initial na dalawa nilang paghihiwalay, never na naghiwa-hiwalay yung AP Bren. Sama-sama sila dito, kala mo mga magbabarkadang papasok sabay-sabay sa school, uuwi sabay-sabay, mag-memory na sabay-sabay. Ganon na nangyari sa AP Bren. Literal tropahan yung pinagsasama nila. Tropa time. Umabot sila sa point na tutulak lang. Hindi na inamba yung hard guard. Pumasok na kagad yung si Pew, sabi niya, gusto ko na matapos to. Patong na ako. At tapusin na natin to. Tsaka yung naging pressure no, nung nakita nila yung heart guard. Kapal eh. Parang biglang umurong ng konti. Oh, Yung parang ganun. Onyx, parang teka lang parang seryoso sila dito Boss, hihilahin ko ba to, boss? Teka lang, boss, may backup. Hihilain ko ba to boss? Parang ready na sila eh. Oo, kasi yung idea ng yung kunwari may 1-1 na papatungan ng heart guard, pwede mo sabihin na baka ma-divine judgment mo tapos hindi makapag-ready yung Angela. Yun literal pinakita sa'yo eh. Sige, hilahin mo. Hilahin mo. Subukan mo. Subukan mo. Pero very unusual na makita si Kiboy na ganito maglaro pagka dya. Kasi di ba usually parang siya yung nauuna, parang Ganto eh. kailangan niya mag-face check, pero wala eh. Ang problema kasi outmatch siya. Again, binanggit natin yung possibility ng mga frontliners dito for AP Bren, especially the Tams. Although gusto natin yung Kufra, pero it does the same concept. Na may haharap dito kay AP Bren na hindi pwedeng dikitan nung Kaja. And ang problema, hindi lang si Ogwen yung kaharap ni Kiboy. Literal, lahat ng pwede mo makita, nandun sa harap si Kyle, si Flap, si Ogwen. Kung ikaw si Kiboy, mababadrip ka eh. Parang